Mga ka-creepy, ako si Baltazar at malugod kong binabati ang bawat isang sumusuporta sa ating channel na Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, mga ka-horror, para lagi kayong una sa bawat kakaibang kwento ng katatakutan na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sa gabing ito, sumama kayo sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama ang lumang manyika na may babalang dala para kay Adrian na magdadala sa atin sa mga sulok ng Quezon City hanggang sa malamig na gabi ng Baguio. Maghanda sa mga figurang gumagalaw sa dilim at mga mensaheng nagiiwan ng pangamba dahil ang misteryo ng lumang manyika ay hindi basta-basta matatapos sa isang iglap. Sa isang tahimik na kalye sa Quezon City, sa ilalim ng madilim na kalangitan, si Adrian ay nakatitig sa isang lumang larawan niya noong siya ay musmus pa lamang. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan habang bumubulong siya ng isang nakakakilabot na karanasan na kanyang dala-dala hanggang ngayon. Ang bawat detalye ng kanyang kwento ay nagpapakita ng malalim na takot na nakatanim sa kanyang puso. Sa loob ng kanilang simpleng tahanan, ang masipag na ina ni Adrian na si Maricel ay abala sa paghahanda ng hapunan matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga, isang tahimik na bayani sa kanilang munting tahanan. Isang gabi sa isang hapunan na dapat sana'y pangkaraniwan lamang, dinala ni Maricel ang kanyang bagong katrabaho na si Clarissa. Kasama ni Clarissa ang isang kakaibang lumang manyika na agad napansin ni Adrian. Ang mga mata ng manyika ay tila may sariling buhay at ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kakaibang lamig sa silid. Habang naglalaro si Adrian sa kanyang kwarto, isang tinig ng bata ang kanyang narinig mula sa manyika na nagsasalita sa kanya. Ang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng kadiliman. Nagdulot ito ng matinding kilabot at takot sa kanyang murang isipan. Ang mga salitang binitawan ng manyika ay nag-echo sa kanyang mga tenga, nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa isang gabi na puno ng katahimikan, habang abala si Adrian sa paglalaro ng mobile games sa sala, isang figura ang kanyang napansin sa labas ng bintana. Yang figura ay tila si Clarissa, hawak ang lumang manyika na nagdala ng pangamba sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang kanyang cellphone, subalit sa takot ay hindi niya magawang kunan ng larawan ng tagpo. Nang hindi na makatiis, tumakbo si Adrian papunta sa kwarto ng kanyang ama na si Ricardo at pilit na inilahad ang nakakatakot na pangyayari. Sa pagmamadali, sama-samang bumalik sila sa sala, ngunit wala na si Clarissa at ang manyika. Ang tanging naiwan ay ang malamlam na liwanag ng poste sa labas na nagdagdag ng misteryo at takot sa kanilang tahanan. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila nagtatago ng isang lihim at sa bawat anino ay may bumubulong na babala. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng lumang manyika at bakit ito nagpapakita kay Adrian? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang nakakakilabot na karanasan. Sa isang karaniwang hapon, habang nag-aaral si Adrian sa kanyang mesa, muling nagpakita si Clarissa na may bit-bit na lumang manyika at kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Nanuot sa katahimikan ng silid ang bigat ng kanyang presensya. Tila ba may kuryenteng dumaloy sa paligid ng magtama ang kanilang mga mata. Nakatayo si Clarissa sa pintuan,
tila hindi kumikilos habang ang manyika ay tila nakatingin ng diretso kay Adrian. Ang mga matang iyon, malamlam at walang buhay, ay nagdudulot ng isang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang kalooban. "Clarissa, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot si Clarissa, ngunit ang manyika ay tila nagkaroon ng sariling isip. Ang ulo nito'y dahan-dahang umikot patungo kay Adrian. "Bakit mo ako tinititigan?" Bulong ni Adrian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa lapis, na tila sandata laban sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Nang biglang dumating si Maricel mula sa kanyang trabaho, nagbago ang ekspresyon ni Clarissa at tila bumalik sa normal. "Oh, Clarissa, nandito ka pala," bati ni Maricel, walang kamalay-malay sa tensyon na bumalot sa silid. "Kumusta ang pag-aaral, Adrian?" tanong ni Maricel habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Maayos naman po," sagot ni Adrian. Ang kanyang mata ay hindi maalis sa manyika na ngayon ay tila isang walang buhay na laruan na muli. Ang pagkalito at takot ay muling nag-alsa sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kakaibang pangyayaring nasaksihan. Ang misteryo ng manyika ay lalo pang nagpapahirap sa paghinga ni Adrian, at ang tanong na bumabagabag sa kanya, ano ang tunay na layunin ni Clarissa? Ngunit bago pa man niya mahanap ang sagot, isang bagong pangyayari ang naghihintay sa kanya sa malamig na gabi ng Baguio. Sa isang malamig na gabi sa Baguio, nakaupo si Adrian sa balkonahe ng kanilang inuupahang bahay habang sinusuri ang mga gamit para sa kolehiyo. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na tila may kasamang mabigat na damdamin. Sa gitna ng katahimikan, isang anino ang gumuhit sa kanyang paningin. Biglang lumitaw si Clarissa sa katabing balkonahe. Hawak ang lumang manyika na ngayon ay lalo pang sira-sira at nakakatakot ang itsura. Ang mga mata ng manyika na dati-rati walang buhay, ngayon ay tila nagliliwanag sa kadiliman ng gabi. Nagbanta si Clarissa kay Adrian sa isang malamig na tinig na tila may masamang mangyayari sa kanyang kinabukasan. "Mag-ingat ka, Adrian. Ang laro ay hindi pa tapos," sambit ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napako sa kanyang kinauupuan si Adrian. Ang kanyang puso ay tila sinasakal ng takot at pangamba. Anong malagim na kapalaran ang naghihintay sa kanya? Ang bawat hininga ay tila nagiging mas mahirap, at ang bawat segundo ay nagiging mas mabigat sa kanyang dibdib. Ang malamig na hangin ng Baguio ay tila naging saksi sa isang hindi maipaliwanag na kasamaan na unti-unting bumabalot sa kanyang kinabukasan. At sa gitna ng kanyang pangamba, isang masamang pangitain ang nagbabadya sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Sa gitna ng makulay at masayang kapaligiran ng Paskong Pinoy Festival, ang mga ilaw ng parol at mga dekorasyong pamasko ay nagbibigay sana ng sigla sa lahat. Ngunit kay Adrian, habang kumakain sa isang Jollibee, may kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali at sa isang iglap, nakita niya sa kabilang kalye si Clarissa. Ang babae na tila hindi naapektuhan ng masiglang paligid ay dahan-dahang iniwan ang lumang manyika sa gitna ng kalsada. Ang manyika na sira-sira at bulok ay tila sumisimbolo ng isang masamang pangitain na muling nagbabalik sa buhay ni Adrian.
Habang ang mga tao'y abala sa pagdiriwang, si Adrian ay tila estatwang nakatayo, hindi makagalaw, habang ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Ang maligayang ingay ng festival ay unti-unting nawala, at ang tanging naririnig niya na lamang ay ang mabigat at malalim na paghinga na nagmumula sa kanyang sariling dibdib. Ang paligid ay tila nagyayelo, at siya lang ang tila may kamalayan sa banta na dala ng lumang manyika. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang tanong na bumabagabag sa isipan ni Adrian. Ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Clarissa at ng kanyang manyika? Ang sagot ay tila naghihintay sa susunod na mga pangyayari. Sa kanilang tahimik na apartment, binuksan ni Adrian ang isang liham na kasama ang isang Polaroid. Ang larawan ay nagpapakita sa kanya sa Jollibee kasama ang isang nakakatakot na mensahe mula kay Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ebidensyang ito ng isang banta na hindi niya mawari. Agad niyang ipinakita ang liham at Polaroid sa kanyang kasintahan na si Liza. Sa isang sulyap pa lamang sa lumang manyika sa larawan, namutla si Liza at naramdaman niya ang bigat ng takot na bumalot sa kanilang dalawa. Magkayakap silang nagbahagi ng kanilang mga takot at habang nag-uusap, ang kwento ni Liza tungkol sa manyika ay nagdagdag ng bagong dimensyon ng misteryo at takot sa kanilang relasyon. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang nagdulot ng pagkakilala sa bawat isa, kundi pati na rin sa isang nakatagong katotohanan na maaaring magbago ng kanilang kinabukasan. Ang kanilang pag-uusap ay nagtapos sa isang nakakabinging katahimikan na tila nag-aanyaya sa isang mas malalim na kadiliman na naghihintay na lamunin sila. Ano ang susunod na mangyayari sa kanilang tahanan na ngayon ay puno ng gulo at misteryo? Nang bumukas ang pinto ng kanilang tahanan, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong kay Adrian at Liza. Tila may bagyong dumaan sa loob ng kanilang bahay. Ang mga gamit ay nagkalat, mga upuan ay tumba-tumba at mga larawan sa dingding ay nakasalampak sa sahig. Ngunit ang pinakapumukaw sa kanilang atensyon ay ang lumang manyika na nakauupo sa gitna ng sala. Ang mga matang walang buhay ay tila naghihintay sa kanilang pagbabalik. Adrian, ano to? Bakit ganito? Mahinang usal ni Liza habang ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa takot. Di ko alam, Liza, pero parang may ibang tao dito sa loob, sagot ni Adrian na ang boses ay halos pabulong na rin sa takot. Ang kanilang mga personal na gamit ay nagkalat sa sahig at ang ilang mga drawer ay nakabukas at walang laman. Parang sinadyang halughugin ang bawat sulok ng kanilang bahay. Agad na kinuha ni Adrian ang kanyang telepono at tinawagan ng mga pulis. Puno ng pag-aalala at pangamba, naghihintay sila sa pagdating ng tulong. Ngunit nang dumating ang mga autoridad, walang malinaw na paliwanag o tulong na naibigay sa kanila. Tila ba ang nangyari ay isang misteryo na hindi kayang lutasin ng simpleng investigasyon? Nang mag-isa na ulit sila nakaupo sa gitnang sala na ngayoy puno ng kaguluhan, napagdesisyunan nina Adrian at Liza na kausapin si Maricel. Marahil sa kanilang inaasahan ay mayroon itong maibibigay na linaw sa koneksyon ng lumang manyika sa kanilang buhay at sa misteryong bumabalot dito. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, hindi nila alam na may mas nakakakilabot pang revelasyon ang naghihintay sa kanila. Mga ka-creepy, sa bawat anino ng ating nakaraan, may mga lihim na nag-aabang,
Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sa susunod magkita tayo. Kung mangangahas ka pa, mag-ingat at baka sa susunod ikaw na ang bida sa aking kwento. Hanggang sa muli mga ka-creepy.